Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Pepe. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Umalis na kayo sa bayang to. Hindi naligtas ang mag-ina mo dito, Toto. Hindi titigil ang pamilya ni Istong sa pagtugis sa atin. Kung aalis ho kami, tay, paano kayo? Sino makakatuwang mo sa pagtatanggol sa ating mga kalahi? Huwag mo kaming alalahanin, anak. Isipin mo ang kapakanan ng pamilya mo, lalong-lalo na si Toto. Malaki ang pag-asang namanan niya ang kakayanan ng Lolo Isko mo. Hindi natin pwedeng hayaan na tuluyang maputol ang salinlahi. Masisira ang balanse at mawawala sa ayos ang lahat. At saan naman ho kami pupunta, tay? Alam mong ang kabundukang to ang naging tahanan ko. Simulat sa pul-isilang ako hanggang sa magkaisip. Bagis na Pepe, ito na ang buhay na kinagisnan. Mahihirapan kami makiangkop sa bagong mundo. Kung sakali. Mahirap sa una, Toto. Pero kailangan. Ito ang nararapat. Doon mas magiging ligtas kayo hanggang sa dumating ang tamang panahon. Kung si Pepe man ang nagbana ng kakayanan ng Lolo Isko mo, magkakaroon kayo ng sapat na panahon upang linangin ang nakatagong kakayanang yon. Isa lang ho ang alam kong lugar na maaari naming puntahan. Sa syudad. Pero hindi ko alam kung makakayanan ko ang uri ng pamumuhay doon. Magulong mundo ang syudad para sa mga kagaya natin. Pero ito ang pinakaligtas na lugar para sa mag-anak mo. Sundin mo ang sinasabi ko sa iyo, Toto. Hindi para sa pansariling kapakanan. Isipin mo ang kinabukasan ng ating angkan. Sandaling katahimikan ang nangyari sa dalawa. Makalipas ang ilang segundo. Ano, Toto? Nakapagpasya ka na ba? Sa totoo lang, tay, alam ko naman na tama yung sinasabi niyo eh. Para sa ikabubuti ng mag-anak ko ang gusto niyong mangyari. Pero hindi mo maaalis sa akin ng takot dahil minsan ko na ding naranasang mamuhay sa syudad. Hindi naging maganda yung karanasan ko at alam niyo ho yan. May dahilan kung bakit naging gano'n ang karanasan mo. Kagaya ng palagi kong sinasabi sa iyo, lahat ng nangyayari, merong rason. Pag-isipan mong mabuti at timbangin kung mananatili kayo ng mga anak mo. Hindi lang kayo mapapahama, kundi ang buong bayan. Yan din nga po yung kinakatakutan ko, tay. Ang madama yung maraming tao. Kung gayon, hayaan po ninyo kung kausapin ang asawa at mga anak ko. Matapos ang pag-uusap, pinuntahan ni Toto ang asawa. Kagad naman itong pumayag sa pasya. Sunod na kinausap ang mga anak. Dahil wala pang muwang ang mga ito, tuwang-tuwa pa sila dahil pupunta ng syudad. Ngunit ang panganay na anak ni Toto na si Pepe, bagaman hindi nagsasalita, alam nitong magiging masalimuot ang buhay sa syudad. Ngunit wala namang magagawa ang bata dahil ito ang pasya ng mga magulang. Hindi ko po alam kung ikakabuti nga ba namin yung pasya mo, tay. Pero malaki po yung tiwala ko sa'yo. Ikaw po yung mas nakakaalam. Ikaw ang panganay ko, Pepe. At siyang dahilan kung bakit nagpasya kong gawin to. Ikaw ang kahuli-hulihang salinlahi ng angkan natin. Hindi ako papayag na paputol sa iyo ang ating henerasyon. Alam ko po yun. Malakas yung angkan natin. Wala na bang ibang paraan? Bakit hindi na lang po natin labanan? Hindi mo alam ang magagawa ni Istong. Walang puso ang aswang na yun.
na walang ibang inisip kundi ang sariling kapakanan. Gusto niyang lipulin ang lahi nating mga babaylan. Ito ang daang taong hidwaan ng ating angkan at hanggang hindi niya tayo nauubos, hindi titigil si Istong. Bagay na hindi natin maaaring pahintulutan. Ikaw ang tanging pag-asa, Pepe. Nananalaytay sa iyong kaugatan ang dugo ng ating mga ninuno. Nagulat ang dalawa nang biglang magsalita ang matanda. Paano niyo naman po nasabi? Lahat ng naging pinuno ng ating angkan, mga panganay na anak sa ikatlong henerasyon. Ikaw, Toto, ang sumunod sa hanay ng Lolo Iskumo. Kaya hindi titigil si Istong hanggat hindi ka napapatay. Matagal ko nang nadinig yung pangalang Istong. Pero hindi ko naman alam kung ano siya eh. At bakit gano'n na lang yung kagustuhan niyang ubusin tayo? Si Istong, ang pinuno ng mga gabunang naninirahan sa kagubatan na sakop ng bayang ito. Matagal na siyang kinatatakutan ng maraming tao. At tayong mga babaylan lang ang may kakayanang pumigil sa kanya. Natatakot si Istong na dumating sa punto na magkaisa ang ating angkan dahil alam niya ang maaaring mangyari. Kaya naman, palihim siyang nakikipag-ugnayan sa mga engkantong itim upang ubusin tayo. Kung takot naman pala siya sa atin, bakit hindi na lang tayong sumugod sa kanila at ubusin silang lahat? Di po ba mas makakabuti yun? Mahigpit na ipinagbabawal ng ating batas ang pagsisimula ng anumang gulo laban sa ibang lahi, maging sa mga engkanto. At isa pa, dahil sa pakikipagkasundo ni Istong sa mga ito, lalo siyang lumakas at ang tanging nakikita naming paraan para makaiwas sa posibleng kaguluhan, lumayo sa lugar na ito. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Tay, malaki po yung tiwala ko sa pasya mo at gagawin ko din yung makakaya ko para makatulong sa inyo. Sa murang edad, kahit papano, naturuan na si Pepe ng mga pamamaraan, lalo na sa pakikipaglaban ng pisikal at kumbate espiritual. Biyasa sa larangang yun si Lolo Macario at ang ama naman, kilala bilang mahusay na mandirigma. Sa ngayon, tatakas tayo para mabuhay. Pero darating ang panahon na babangon tayong muli at lalaban. Ihanda mo na ang mga gamit mo, Toto. Sa makalawa, aalis na tayo. Sinunod ni Pepe ang sinabi ng ama. Kinagabihan, na maalam na ang binata sa mga kaibigan at kakilala. Bagaman malungkot ang bata, ngunit wala itong magagawa. Kaligtasan na ng pamilya ang nakasalalay. Pagkarating ng makalawa, maagang nagising ang lahat sa nayon para magpaalam sa pamilya ni Toto. Hindi ito ang huli nating pagkikita, Toto. Sikapin mong maging ligtas ang mag-anak mo. Ako nang bahala dito sa nayon. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko pababayaan ang ating mga kalahi. Maraming salamat, Hutay. At sa inyong lahat, ipinapangako kong ibabangon namin ang ating angkan. Kahit anong mangyari, babalik at babalik kami sa lugar na ito. At sa pagkakataong yun, sisiguraduhin kong muli tayong kikilalanin. Matapos makapagpaalam, umalis na ang mag-anak papunta ng syudad. Habang nakatingin sa malayo, nagsasalita naman ang batang si Pepe. Balang araw, babalik ako at itatayo ko ang karangalan ng ating sityo. Inabot ng halos isang araw ang biyahe bago dumaong sa pantala ng Maynila. Iniikot ng bata ang tingin sa paligid. Dahil sa dami ng tao, hindi nito namalayang napahiwalay na sa mga magulang. Hawak ni Toto ang dalawa nitong kapatid.
Sa pag-aakalang nakasunod lamang si Pepe, hindi na ito lumingon. Ngunit nang makalabas na sa pantalan, napansin nitong wala si Pepe sa likod. Kaya iniwanan ni Toto ang mag-ina sa sulok upang balikan ang bata. Mabuti na lang, tinandaan ni Pepe ang palaging sinasabi ng ama na wag aalis sa kinatatayuan kung hindi niya alam ang pupuntahan. Natagpuan niya itong nakatayo malapit sa isang poste. Dali-dali niya itong nilapitan. Ngunit napansin ni Toto na nagsasalitang mag-isa si Pepe. Nakatalikod sa kanya ang bata. Marahan itong naglakad. Hinawakan sa balikat si Pepe. O anak, sinong kausap mo? At bakit ka nandito? Tay, may nagtatanong kasi sa akin. Umalis na din naman. Nagtanong? Wala naman akong nakitang tao eh. Tara na, inaantay na tayo ng nanay mo. Doon nga po siya nagpunta tayo sa maraming tao. Di ko na nga po nakita eh. Ganun ba? O siya, tara na at tatanghaliin na tayo. Hindi na nagsalita pa si Pepe. Sumunod na lamang sa ama. Bumalik ang mga ito sa naiwang ama at kapatid. Matapos tumuloy na sa pupuntahan, hindi kalayuan mula sa pantalan ang tirahan ng kaibigan ni Toto. Kaya nilakad na lamang nila ito. Sa kasamaang palad, wala na sa lugar na yon ang kaibigang si Lito. Ayon sa dating kapitbahay, hinuli ito ng pulis at kasalukuyang nakakulong. Pinuntahan ng mag-anak ang tahanan ni Lito. Nakasara ang pinto. Ginamit naman ito ang susing ibinigay ng kaibigan. Laking pasasalamat dahil bumukas ang pinto. Pagpasok ni Toto sa loob, nakita niyang halos hindi nagalaw ang mga kagamitan. Nanatili ito sa ayos. Simula nang una siyang bumisita. Ano kayang nangyari kay Lito? Bakit parang walang nakatira sa bahay niya sa loob ng ilang taon? Anong Teka, Toto, ikaw ba yan, iho? Napalingon si Toto nang madinig ang pamilyar na boses. Nakita ang matandang may hawak na tungkod. Tatang Islaw, mabuti naman at nandito ho kayo. Opo, ako nga po ito. Kumusta na kayo? Heto, malakas pa sa kalabaw. Ikaw, saka sino ba tong mga kasama mo? Ang pamilya ko, ang asawa kong si Mila, ang panganay kong si Pepe, at ang dalawa kong anak. Mila, si Tatang Islaw nga pala, kaibigan namin ni Lito. Dali-dali namang nagmano ang mga anak sa matanda. Samantalang si Pepe naman, nakatingin sa labas. Pinagmamasdan ang mga kasing edad na kabataang naglalaro. Hanggang sa nakita ang matandang babaeng nakasuot ng itim na damit. Nakatayo ito sa isang sulok habang nagpapaypay ng pinagbabagang uling. Tila tumatagos ang paningin ni Pepe sa matanda. Kaya kagad nitong kinuha ang atensyon ng ama. Tay, may matanda po doon sa labas oh. Parang tumatagos po yung tingin ko sa kanya. Tignan niyo po tay, dali. Dali-daling lumapit si Toto at Tatang Islaw. Kinumpirma ng matanda na aswang nga ang babaeng yun. Hindi ko alam na may kakayanan pala ang anak mong ito. Hindi na nakapagtataka. Angkan nga kayo ng mga babaylan. At mukhang dibino pa ang batang ito ha. Abay teka, kumain na ba kayo? Sandali lang at kukuha ako ng bigas sa bahay nang makapagsaing. Huwag na po kayo mag-abala, Tatang. May dala po kaming bigas. Ang kailangan na lang po namin ngayon, kalderong masasaingan.
Dali-dali namang lumabas si Tatang Islaw upang kumuha ng kaldero at malinis na tubig. Matapos yon, patuloy na nagkwentuhan si Tatay Toto at Mang Islaw. Toto, baka pwede mo akong tulungan. Nagtitinda ako ng mga pangontra at banyo sa simbahan. Tuwing umaga, dumarami na yung mga parokyano ko. Minsan may mga nagpapagamot sa akin. At alam mo namang matanda na ako, hindi ba? Ang kaibigan mo si Lito naman, ayun, binubuno pa yung sistensya. Oo nga pala Manong, bakit ho ba nakulong si Lito? Dali-daling tumayo ang matanda. Isinara ang bintana at pinto ng tahanan. Muli itong naupo at kwento ang nangyari kay Lito. Nagkaroon ng engkwentro si Lito sa isang mangkukulam. Nagawa niya itong talunin at napatay. Sa kasamaang palad walang sapat na ebidensyang magpapatunay na mangkukulam yung taong napatay. Kahit yung testimonya ng mga tao, hindi pinaniniwalaan ng mga otoridad. Kaya nakulong si Lito. Ilang taon naman ho ang sistensya niya? 2 taon. Ibinaba ng hukuman ng hatol dahil wala namang kamag-anak na nagsampa ng kaso. At kung magpapakabait siya sa loob, maaari pang mabigyan ng parol. Sana nga lang no. Pero pwede po ba natin siyang bisitahin sa loob? Oo, pwede naman. Sa makalawa, pupunta kami doon at… Hindi na naituloy ni Tatang Islaw ang sasabihin dahil may biglang kumatok sa pinto. Tatang buksan niyo ang pinto. Bilisan niyo. Si tatay, may nangyari kay tatay. Dali-daling binuksan ni Tatang Islaw ang pinto. Nakita nito ang kapitbahay na si Beloy. Namumutla, pawis na pawis. Pilit nitong hinahabol ang hininga habang sinasabi ang nangyari sa ama. Ayon dito, nakita niya ang tatay na nakahandusay sa sahig. Duguan. Patay na din ang ilan sa mga kasamahan na parang nilapa ng mabangis na hayop. At sino naman ang gagawa ng ganun sa tatay mo, iho? Iginagalang sa lugar na ito si Tonyo. Kaya hindi ako makapaniwalang may gagawa sa kanya ng ganun. Ang hinala po ng mga kasama niyang nakaligtas, mga taga-kabilang barangay. Pero base sa nakita ko, hindi taong may gawa nun Maghanda ka. Pupuntahan natin yung tatay mo. Toto, gusto mo bang sumama? Sige po tatang, sandali lang at magbibihis lang ako. Sasama din po ako. Gusto ko makita yung sinasabi ni Beloy Hindi na Toto, magpaiwan ka. Bantayan mo yung nanay mo. Hayaan mong sumama yung bata. Malay mo, meron naman siyang maitutulong. Wala nang nagawa si Toto dahil si Tatang Islaw na ang mismong nagsabi na isama ang anak. Dali-daling umalis ang mga ito, papunta sa tanggapan ng barangay. Nakitang inaasikaso na ito ng ilan sa mga kasamahan. Samantala, ang mga bangkay ng ilan sa mga tanod, isa-isa nang ikinakarga sa mga sasakyan. Pinagmasdan ni Pepe ang mga ito. Napagtanto na hindi tao ang may kagagawa ng pagpatay sa kanila. Sa palagay ko, malaki ang galit ng taong gumawa nito sa kanila. Ang tanong, sino? Hindi po tao yung may gawa nito, tatang. Base sa mga kalmot at malalaking bakas ng ngipin sa leeg, masasabi kong isang malaking aso ang pumatay sa kanila. Tama ang sinasabi ng bata. Malaking aso nga ang sumugod sa amin. Habang nagpupulong, tinangay nito ang isa sa mga kagawad ko. Tinangay? Paanong nangyari yon? Ano naman ang dahilan ng nilalang para tangayin ang kagawad mo, Tonyo?
May atraso sa isang kilalang negosyante yung agawad na tinutukoy ko, Manong. Sa pagkakatanda ko, malaki yung utang sa pasugalan eh. Ilang beses na din ako nakatanggap ng sulat para sa kanya. Binalaan ko na siya noon pero hindi nakinig. Bakit? Sino ba yung taong to? Hawak ba niya ang buong syudad? Parang gano'n na nga. Walang nakakakilala kung sino siya. Pero kinakatakutan ng mga tao ang pangkat. May mga kwentong nagkalat tungkol sa kanila na hindi tinatabla ng bala. Inawat na ito ni Tatang Islaw dahil kailangan na nitong madalas sa paggamutan. O siya, mamaya na natin ituloy ang kwento. Magpasalamat ka na lang at nakaligtas ka, Tonyo. Huwag mong alalahanin si Beloy. Doon muna siya sa akin pansamantala. Matapos madala si Tonyo sa ospital, kinuusap ni Tatang Islaw si Beloy tungkol sa kalagayan ng ama. Sinabihan itong pansamantalang doon muna manirahan sa tahanan. Pinag-iisipan din ng matanda ang sinabi ni Pepe na ang pumatay sa mga kagawad at tanod ni Mang Tonyo ay isang malaking aso. Nang mga sandaling yun, kausap nito si Toto. Posible kayang aso yung ginamit ng sumalakay kina Tonyo? Posible. Pero malakas ang kutob ko na hindi lang pangkaraniwang aso ang sumalakay sa kanila. Maaaring may alam si Lito. Tamang-tama. Dahil bukas araw ng dalaw, pupuntahan natin siya sa kulungan. Nakikinig lamang sa usapan si Pepe. Alam ng batang may kakaibang nangyayari. At dahil hindi pa sigurado, hindi na ito nagbitiw ng kung anong salita. Kinabukasan, maagang umalis sina Tatang Islaw at Toto. Inihabilin kay Pepe ang ina. Naroon naman si Beloy para umalalay kung sakaling may kailangan sa labas ng tahanan. Samantala, nakarating na ang dalawa sa piita ni Lito. Matyagang nag-antay ang mga ito hanggang sa tawagin ng mga gwardya upang makapasok. Tuwang-tuwa si Lito nang makitang nasa maayos na kalagayan ang kaibigan. Toto, mabuti naman at nakadalaw ka. Siya nga pala, ano ang sadya mo rito sa syudad? Mahabang kwento eh. Ang totoo niyan, kasama ko yung buong pamilya ko sa pagluwas dito. Kumare, doon muna kami manirahan sa bahay mo ha. Nako, ano ka ba? Walang problema yon. Naroon naman si Tatang Islaw eh. Isa pa, mahaba-haba pa tong sistensya ko. Biglang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Lito at nahalata naman ito ni Toto. Sabihin mo nga sa akin yung totoong nangyari. Kilala kita eh. Alam kong hindi mo magagawang pumatay nang walang sapat na dahilan. Alam kong kayo lang ni Tatang Islaw ang nakakaintindi sa mga sasabihin ko. Pero hindi tao ang napatay ko nung araw na yun eh. Pero syempre, hindi yun paniniwalaan ng mga otoridad. Lalo na at wala kang sapat na ebidensya para patunayan ang sinasabi mo. Yun nga ang mahirap, Tatang eh. Pero nandito na tayo. Wala na ako magagawa pa. Siya nga pala. Bakit nga ulit kayo lumuwas? Muling tanong ni Lito. Kaagad namang isinalaysay ni Toto ang nangyari sa pamilya. Istong, teka, parang nadinig ko na ang pangalang yan eh. Hindi ko lang maalala kung saan at kanino. Imposible yata yung sinasabi mo. Ngayon ko palang nabanggit sa'yo yung pangalang yun eh. Maliban na lang kung nagkakilala na kayo. Alam ko, Toto. At sigurado akong hindi ko yun narinig mula sa'yo. Hindi ko lang matandaan kung... Tama. Naalala ko na. Nadinig ko na din yan kay Tonyo. Kay Tonyo? Wala namang binanggit sa amin ng taong yun.
Sa katunayan sinugod siya ng hindi kilalang nilalang kahapon. 4 sa mga kagawad at tanod ang napatay. May alam si Tonyo, Toto. Kung maaari, tanungin mo siya. Malakas ang kutob ko na konektado ang lahat ng ito. Simula sa pagkakakulong ko hanggang sa pagluwas niyo dito sa Maynila. Matapos ang pag-uusap na yon, binalikan ni Tatang Islaw si Tonyo. Kasalukuyan itong nagpapagaling sa ospital. Pagkarating sa silid, naroon ang kapulisan at inuusisa ito sa totoong nangyari. Ilang sandali pa, lumabas na ang mga otoridad. Kinuha ni Toto ang pagkakataon upang kausapin si Tonyo tungkol kay Istong. Si Istong, kilala ang taong yon bilang protektor ng mga pasugala. Malaki ang impluwensya niya sa mga sindikato rito. Duda nga ako na siya din ang nagpapatay sa amin eh. Kung ganun, nauna pa palang lumuwas dito si Istong kaysa sa amin. Pero paano nangyari yun? Kaya nga kami tumakas sa kabundukan dahil sa banta niya sa amin doon. Mukhang nakatadhana ang pagharap nyo ng Istong na yan, Toto. Sinadya ng pagkakataong magkasama kayo sa iisang lugar at 2 rason lamang ang nakikita ko. Una, ang tuluyang pagkalipol ng iyong angkan. O ikalawa, ang tuluyang wakasan ang pagnanasang tapusin kayo. Alinman sa 2 rason, Manong, hindi dapat malaman ng asawa ko at ni Pepe ang tungkol dito dahil siguradong matatakot sila. Wala kang dapat alalahanin tungkol sa bagay na yan, Toto. Hindi kami magsasalita ni Tonyo, pero hindi mo na mapipigilan ang tadhana. Magaganap ang inyong pagtutuos. Kung sakali mang dumating yung pagkakataong yon, sisiguraduhin kong handa na si Pepe. Lumipas ang ilang araw. Tuluyang gumaling si Tonyo. Muling bumalik sa paglilingkod bilang kapitan. Si Pepe naman, unti-unti nang nasasanay sa bagong kapaligiran. Naging maayos at mapayapa ang buhay. Si Toto na masukan bilang matador sa palengke. Si Pepe naman, katulong ni Tatang Islaw sa panggagamot. Naging kampante na din si Toto na walang mangyayaring masama. Ngunit dumating ang isang kaganapan na bumago sa buhay ni Pepe. Sabado ng tanghali, umalis sina Tatang Islaw at Pepe upang manggamot. Naiwan ang ama sa tahanan kasama ang ina at kapatid. Pagod galing sa buong gabing trabaho ang ama, kaya hindi na niya ito ginising upang magpaalam. Sa kalagitnaan ng panggagamot, biglang nakaramdam ng kakaiba si Pepe. Bigla nitong naisip ang pamilya. Kinabahan, kaya sinabi kay Tatang Islaw ang nararamdaman. Tang, hindi po maganda yung kutob ko. Parang may nangyaring masama. Ganon ba? Ang totoo, ako din, Toto. Kanina pa ako nababalisa. Hindi ko alam ang dahilan. O siya, bilisan mo nang magligpit nang makauwi na tayo. Dali-daling umuwi ang mga ito. Dahil hapon na, madami ang nag-uuwian. Wala silang masakyan, kaya naisip na mga itong maglakad. Pagkarating sa tahanan, nakita ni Pepe na bukas ang pinto. Hindi pa nakasindi ang mga ilaw ng bahay. Dali-daling pumasok si Pepe. Pagbukas ng ilaw sa sala, tumambad ang wala ng buhay na katawan ng ina. Pinuntahan ni Pepe ang mga kapatid sa silid. Nakitang nagkalat ang dugo sa sahig. Sa kama, nakita nitong wala na ding buhay ang 2 paslit. Napasigaw si Tatang Islaw nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Toto.
Nakasabit ito sa dingding habang may nakatarak na sibat sa dibdib. Wakwak ang lalamunan na tila kinagat ng kung anong malaking hayop. Napaluhod na lamang sa sahig si Pepe. Tumulo ang luha. Walang salitang lumalabas sa bibig habang nakatitig sa wala ng buhay na ama. Mahabaging langit! Sino ang may gawa nito? Wika ni Tatang Islaw habang hawak ang katawan ng dalawang paslit. Walang imik na tumayo si Toto. Naupo sa atanga ng tahanan. Magkahalong galit at kalungkutan ang nararamdaman ng bata. Ngunit mas nangingibabaw ang pagsisisi dahil wala man lang siya ng mga oras na kailangan ng pamilya. Ilang sandali pa, dumating ang mga otoridad. Nag-imbestiga ang mga ito at ang unang tinanong ay si Pepe. Ngunit wala silang nakuhang impormasyon mula sa bata. Ang sumagot ng tanong ay si Tatang Islaw. Matapos ang imbestigasyon, kinausap ng matanda ang bata. Hindi ko inaasahang mangyayari to. Alam ng tatay mo na darating ang pagkakataong ito. Ngunit nakiusap siya sa akin na wag akong magsasalita dahil gusto niyang mamuhay kayo ng payapa. Habang nagsasalita, pinagmamasdan nito si Toto. Walang kahit anong ekspresyon sa mukha. Maging ang boses ng bata, tila walang halong emosyon. Pero kabaliktaran yung nangyari. Imbis na ako lang yung mapahamak, pati sila nadamay. Matapos tumayo ito, naglakad palabas ng bakuran. Hindi na pinigilan pa ni Tatang Islaw ang bata. Sa halip, inutusan nito si Beloy na sundan ang kaibigan. Patuloy sa paglalakad si Pepe sa madilim na lansangan hanggang sa madako ito sa isang abandonadong gusali. Walang kailaw-ilaw sa lugar dahil malayo na ito sa kalsada at mga kabahayan. Nagtago si Beloy sa likod ng poste. Patuloy na pinagmasdan ang kaibigan. Ilang minutong nakatayo si Pepe sa gitna ng abandonadong lugar. Unti-unti nang nagtipon ang mga alitaptap sa paligid nito. Nanlaki ang mga mata ni Beloy habang pinagmamasdan ang kakaibang pangyayari. Mas lalo itong nagulat nang makita nitong nagliliwanag ang mga marka sa balat ni Toto. Ito ang unang beses na nakita ni Beloy ang mga marka dahil hindi naman niya ito nakita noong unang dating ni Pepe sa lugar. Ilang sandali pa, may mga nilalang na lumabas sa lupa at dali-daling lumapit sa binata. Malaki ang katawan. Tao na may muka at paa ng kabayo. Wala na si tatay. Hindi pa ito alam nila Lolo Macario. Siguradong mag-aalala yun sa akin. Ang mabuti pa, puntahan mo siya at sabihin ang lahat ng mga nangyari dito. Matapos yun, hinayaan na lang ni Beloy ang kaibigan. Marahan itong umalis sa lugar upang hindi mahalatang naroon siya. Pagkarating sa tahanan ni Tatang Islaw, nakita nitong kinukuha na ng punerarya ang bangkay ng pamilya ni Pepe. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Pepe. Matamlay pa din at parang walang ganang kumilos. Alam kong nawalan ka ng mga magulang at kapatid, ngunit hindi ito ang oras para magmukmok sa isang tabi. Ayusin mo ang iyong sarili at maghanda ka. Isang bagay lang ang gusto kong gawin ngayon, Manong. At iyon ay gumanti sa ginawa ni Istong sa tatay ko. Paano mong nalamang si Istong ang may gawa nun sa mga magulang mo? Ipinakita po mismo sa akin ng gabay kong engkanto.
Nandito, nasa syudad. Ang totoo, mas nauna pa silang dumating dito eh. Alam ng tatay mo ang tungkol sa bagay na yan. Kaso pinili ni Toto na wag sabihin sa'yo ang lahat. Nauunawaan ko po yung naging pasya ni tatay. Kagaya ng palagi niyang sinasabi sa akin, darating ang panahon na ako na ang magdadala ng pangalan ng aming angkan at hindi ko hahayaang tuluyang kaming malipol. Ano na ngayon ang plano mo? Hindi ka pwedeng kumilos ng mag-isa. Hindi po, Manong. Hindi ako kikilos ng mag-isa. Hinihintay ko lang na dumating sina Lolo Macario. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Alam niyang dadating doon si Lolo Macario. Kinabukasan, dinala sa tahanan ni Tatang Islaw ang bangkay ng pamilya ni Pepe. Hindi pa din makapaniwala ang batang wala na ang mga magulang. Nakaupo ito sa harapan ng ataul habang inaalala ang masasayang alaala kasama ang ama, ina at mga kapatid. Sa kalagitnaan ng lamay, may mga taong dumating upang makiramay at karamihan sa kanila mga nakilala ni Toto noong minsan siyang napunta sa lugar. Ang ilan ang hihinayang, napakabuting tao nito. Ang ilan naman ay naawa kay Pepe dahil mag-isa na lamang ito sa buhay. Abala sa pag-asikaso sa mga tao sina Tatang Islaw nang dumating ang pangkat na mga kalalakihan. Napansin ni Pepe na dali-daling pumasok ng tahanan si Mang Tonyo at hindi na muling lumabas. Tumayo ang bata at tinignan kung ano ang nangyayari. Mang Tonyo, ano po ba yung nangyayari? Bakit parang takot na takot kayo? Pepe, yan ang mga tauhan ni Istong. Nanlaki ang mga mata ni Pepe. Sa hindi malamang dahilan, biglang sumiklab ang galit ng bata. Walang pagdadalawang isip itong lumabas at sinugod ang mga kalalakihang itinuro ni Mang Tonyo. Dito ipinamalas ni Pepe ang kakaibang lakas at bilis. Hindi makapaniwala si Tatang Islaw sa itinatagong lakas ni Pepe. 6 na kalalakihan ang dumating ng oras na yun. Ngunit mag-isa silang pinabagsak ni Pepe. Bagaman hindi alam ang kadahilanan, naghiyawan ang mga tao nang makita ang ginawa ng bata. Ang lalakas ng loob niyong pumunta sa lamay ng mga magulang ko. Hindi pa kayo nakontento nang patayin niyo sila? Ano pa bang gusto ninyo? Tumayo ang isa sa mga kalalakihan at nagsalita. Hindi pa tapos si Istong sa inyo. Hindi titigil ang pinuno namin hanggat hindi na uubos ang inyong angkan. Sisiguraduhin ko sa'yo na magkikita kayong dalawa. Iparating mo ito kay Istong. Naaantayin ko siya. Ngayon, lumayas kayo bago pa ako tuluyang mapikon. Wika ni Pepe. Dali-daling nagsipagtayuan ang mga kalalakihan at nagtakbuhan palayo. Nang mga sandaling yun, nasaksihan ni Tatang Islaw ang itinatagong lakas ng bata. Pambihira ang ginawa mo. Hindi ko akalaing magagawa mong patumbahin sa tigi-isang suntok lang yung mga taong yun. Pangkaraniwang tao lang sila, Tatang. May mas malakas pa sa kanila. At yun ang dapat kong paghandaan. Tugon ni Pepe. Matapos muli itong naupo sa harapan ng ataul na mga magulang. Nang sumunod na araw, habang natutulog ang bata, may mga dumating na panauhin. Si Tatang Islaw ang humarap sa mga ito. Mawalang galang na po. Maaari ko bang malaman kung ano ang sadya ninyo?
Ako ang tatay ni Toto at ang pangalan ko ay Macario. Nasaan ang apo ko? Kayo po pala, Apo Macario. Pasensya na at hindi ko po kayo nakikita ng personal. Ako si Islaw, ang kaibigan ni Toto. Si Pepe natutulog. Ilang araw nang walang pahinga ang batang yon. Ganoon ba? Salamat sa pagtanggap sa aking anak at apo. Hayaan niyo na munang matulog si Pepe. Aantayin ko na lamang siyang magising. Kung ganon, tumuloy muna kayo nang makapaghanda ko ng merienda. Naupo ang mga ito sa sala. Kinausap ni Tatang Islaw si Mang Macario at dito nalaman na matanda ang buong kwento. Ilang sandali pa, nagising na si Pepe. Dire-diretsong yumakap kay Lolo Macario. Lolo, wala na po si tatay. Wala silang awa. Pinatay nila ang mga kapatid ko. Kahit si nanay. Alam kong darating ang pagkakataong ito, apo. Ang mahalaga, ligtas ka. Ikaw ang talagang pakay ni Istong. Sa oras na mapatay ka niya, ang ibig sabihin, nagtagumpay na ang kanyang adhikain. Hindi ko papayagang manalo si Istong, Lolo. Kung kinakailangan gamitin ko ang lahat ng itinuro ni tatay sa akin, gagawin ko. Masiguro lang na hindi magwawakas sa akin ang ating angkan. Pasensya ka na, Pepe. Kung iniatang sa iyong balikat ang ganito kabigat na pasanin, ikaw ang kahuli-hulihan sa ating angkan. Masakit man sa akin na sabihin ito, ngunit sa iyo nakasalalay ang pagpapatuloy ng ating lahi. Hindi po ninyo kasalanan yung naging kapalaran ko, Lolo. Isinilang ako para magpatuloy ng ating angkan at gagampanan ko ito ng buong katapatan. Ilang araw ang nakalipas. Nagpasya si Tatang Macario na sunugin ang bangkay nila Toto. Alinsunod sa tradisyon. Matapos isinilid ito sa maliliit na banga upang dalhin sa lupang sinilangan at ilalagay sa huling pahingahan. Kinausap ni Mang Islaw si Tonyo upang maisagawa ang seremonya. Sumang-ayon naman ito. Marami ang mga nakinood na mangha dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ritual ng libing ng mga babaylan. Matapos ang seremonya, pinag-usapan ni Mang Macario ang susunod na hakbang. Alam mo ang batas ng ating lahi, Pepe. Batas sa mata, ngipin sa ngipin. At ikaw ang magpapataw ng parusang kamatayan sa mga taong pumaslaw sa iyong pamilya. Alam ko po yun, Lolo. Kagaya ng sinabi ko, hindi ako hihinto hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang kamatayan nila tatay. Ano na ang balak mong gawin ngayon? Magpapatulong ako kay Mang Tonyo. Alam niya yung kinaroroonan ng grupo ni Istong eh. Sila ang nagsimula. Pwes, tayo ang tatapos. Matapos nilapitan naman ni Pepe si Mang Tonyo, pinakiusapan niya itong ituro ang lungga ni Istong sa syudad. Hindi naman tumanggi ang kapitan dahil nais din itong mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng mga kasamahan at tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan doon. Sigurado ka bang kakayanin mo sila, Pepe? Hindi po ako nag-iisa, Mang Tonyo. Kasama ko ang espiritu ng aking mga ninuno. Ikaw ang bahala. Nandito na tayo sa mismong lungga ni Istong. Hindi na ako maaari pang lumapit sa lugar. Pasensya ka na. Hindi ako kasing lakas at kasing tapang mo, Pepe. Natatakot din po ako, Manong. Pero hindi po ngayon yung oras para mangibabaw yung ganong emosyon. Mas malakas ang pagdanais ko na may paghiganti ang kamatayan nila tatay at nanay at ng mga kapatid ko.
Namangha si Tonyo sa pinapakitang katapangan ng bata. Wala man lang itong naramdamang galit o anumang negatibong emosyon mula kay Pepe. Kung ganon, iiwanan na kita rito. Mag-iingat ka at sana makabalik ka ng ligtas sa amin. Kung ipag-aadya ng panahon at pagkakataon, makakabalik ako ng ligtas. Hindi ho ako nangangako, pero sisikapin ko. Salamat po, Mang Tonyo. Umalis na kayo at ako nang bahala rito. Dali-daling tumakbo ang kapitan, samantalang si Pepe naman tumuloy sa pagpasok sa kuta. Lingid sa kaalaman nitong nanatili sa lugar si Mang Tonyo at naroon din sina Tatang Macario. Dinig mula sa kinaroroonan ang sigawan sa loob ng lugar. Mga hiyaw ng taong tila nilalapa ng mabangis na hayop. Teka, ano kayang ginagawa ni Pepe sa kanila? Hindi si Pepe ang may gawa niyan, kundi ang mga elementong alaga ng apo ko. Hindi ko na ikukwento sa inyo. May alagang 2 tikbalang ang apo ko at walang awas sa pagpatay ang mga ito, lalo na pagdating sa mga aswang. Minsan na ka itong ikwento sa akin ni Beloy. Ang akala ko, niloloko lang ako ng batang yon. Hindi ko alam na totoo pala ang sinasabi niya. Samantalang si Pepe naman, habang papasok ito sa mismong kinaroroonan ng kalaban, sinalubong ng napakadaming alagad. Hindi inakala ng binata na may malaking pugad na mga aswang sa syudad. Pinagpapatay ng mga alaga nitong tikbalang ang bawat sumalubong na kalaban. Hindi alintana ng bata ang dami ng kalaban. Nakatuon lamang ang isipan kay Istong at sa adhikaing matapos na ang ilang siglong kaguluhan sa lahi. Pinagpapatay ng mga tikbalang ang mga aswang. Walang nagawa ang mga ito. Sa lakas at bilis ng mga elemento, may ilang sinubukang lumapit sa kanya. Ngunit hindi nagtatagumpay ang mga ito dahil sa bilis at bangis ng mga tikbalang. Ilang sandali pa, tumahimik na ang lahat. Patuloy na nakikiramdam sina Mang Macario at Mang Tonyo. Nagpasya ang mga ito na sundan ng bata sa pag-aakalang tapos na ang kaguluhan. Pagpasok ng dalawa, nakita nilang nakapatong sa tumpok na mga patay na aswang si Pepe. Habang ang 2 alaga naman paikot-ikot sa kanya. Tinawag ni Mang Tonyo ang bata. Nagulat ito dahil naroon ang 2. Anong ginagawa niyo rito? Hindi pa tapos ang laban. Paparating pa lang sila, Istong. Sinasabi ko na nga bang mali ang pasya natin, Tonyo. Bilisan mo, umalis na tayo rito. Akmang aalis na sana ang 2 nang biglang makaramdam si Mang Macario ng pamilyar na presensya sa likod. Tingnan mo nga naman. Hindi ko akalaing magkikita tayo rito. Hindi mo rin ba inaakala na mauubos ng apo ko ang mga alagad mo? Nasurpresa ako, Tandang Macario. Ngunit ito din ang inaasahan ko mula sa isang purong babaylan. Alam mo ba kung gaano ko kasaya ngayon? Nang mga sandaling yon, nakatitig lamang si Pepe kay Istong. Nakaakbay ito sa 2 nakakatanda habang nakatingin sa kanya ng nakakaloko. Alam mo bang ito din ang matagal ko ng pangarap, Istong? Ang tuluyang matapos ang kaguluhan. Matatapos lang ito sa kamatayan ng batang yan. Wika ni Istong habang nakaturo ang daliri kay Toto. Walang ibang mamamatay sa gabing ito, kundi ikaw at ang mga kalahi mo. Tumingin ka sa paligid.
Hindi mo ba nakikita ang kasalukuyang sitwasyon? Wala na ang mga kasamahan mo. Mag-isa ka na lang. Sa tingin mo may magagawa ka ba? Hindi ko kailangan ang mahihinang nilalang. Sapat na ang lakas ko para patayin ang batang yan at tuluyang wakasan ang lahi niyong mga babaylan. Wakasan ang aming angkan. Sa palagay mo, ikaw ang gabunang magtatakda nun. Napatingin si Istong sa kinatatayuan ng bata. Laking gulat nito dahil wala na si Pepe sa kinatatayuan. Hinawakan ni Mang Macario si Mang Tonyo sa ulo. Iniyuko. Isang malakas na suntok naman ang tumama kay Istong. Dahilan para tumalsik ito sa malayo. Dali-daling tumakbo palayo ang dalawang nakakatanda. Habang si Pepe, muling sinugod si Istong. Hindi pa man ito nakakatayo. Muli na namang tinamaan ng sipa ng bata. Hinayaan itong tumayo ni Pepe. Hinawakan sa leeg. Walang mabasang emosyon si Istong sa mga mata nito. Bagay na labis niyang ikinatakot. Anong problema? Wala kang nakikitang kahinaan sa akin, oh? Tanong ni Pepe. Hinawakan ni Istong ang kamay nito. Sinubukang kumawala mula sa pagkakasakal. Ngunit lubhang mas malakas ang pagkakahawak sa kanya. Hindi nito matanggal ang kamay ni Pepe. Tumalon pa itaas ang bata. Kasama ang kalaban at sinubsob ito sa lupa. Para kay Istong, malaking kahihiyan ang sinapit nito sa binatang babaylan. Hindi na napigilan ng gabunan ang galit. Nagbagong anyo ito. Sinugod si Pepe. Ngunit kahit sa antas na yun, wala pa din siyang magawa. Dahil sa bilis at lakas ng pangangatawan ng bata. Idagdag mo pa ang dalawang alaga nitong hindi umaalis sa tabi. Sa tuwing susugurin ni Istong ang bata, sinasalubong naman ito ng mga tikbalang. Kakaiba ang batang ito. At saan kumukuha ng ganyang lakas ang apo nyo, Tatang Macario? Si Pepe ang kahuli-hulihang babaylan mula sa hanay ng aking ama. Ikatlong panganay sa henerasyon. Kaya naman nakuha nito ang purong dugo ng aming angkan. Kaakibat ng pagiging purong babaylan, ang pagpapaubaya ng kalikasan ng kapangyarihan ito sa kanya. Nagmula sa mga elemento ang lakas ni Pepe. At ito ang itinatagong kapangyarihan ng mga purong babaylan na kahit ang pinakamalakas na gabunan, walang kalaban-laban. Malaking pagkakamali ang ginawa mo, Istong, nang piliin mong ubusin ang aming angkan. Muling ibinaling ni Tonyo ang tingin sa bata. Napatunayan ang sinasabi na matandang babaylan. Kahit sa totoong anyo, walang nagawa si Istong kundi saluhin ang malalakas na pag-atake ni Pepe. Ni hindi nito magawang gumante dahil sa tuwing aatake, naiilagan lamang ito ni Pepe. Hanggang sa tuluyan itong napuruhan ng bata. Isang malakas na suntok sa sikmura. Bigla itong bumalik sa anyong tao. Muling hinawakan ni Pepe sa leeg si Istong at itinaas. Hindi na sana humantong sa ganito ang lahat kung hindi ka naghangad na ubusin ang aming angkan. Kapwa namumuhay ng payapa yung ating mga angkan eh. Pero dahil sa pagdanais mong maghari, ito ang naging kinalabasan. Huli na para sa'yo na ang labis na pag-aambisyon nakakasama dahil tatapusin ko na ang walang kapararakan mong pangarap. Hindi pa dito nagwawakas ang lahat, batang babaylan. Dahil hanggat nabubuhay kayo, patuloy kaming lilitaw. Tandaan mo, parte lang kami ng balanse ng mundong ito. At kailanman, hindi
hindi mawawala ang mga kagaya kong magnanais na ubusin ang mga katulad nyo. Alam ko, kaya magmula sa akin, ang susunod na henerasyong pipigil sa lahi mo at magpapanatili sa balanse ng mundo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos nagliwanag ang mga marka sa katawan ng bata, ang isa sa mga alaga nitong tikbalang kinagat ang ulo ni Istong. Mamahinga ka ng mapayapa. Tapos na ang paghihirap mo. Pakawalan mo ang iyong sarili sa puot at galit na bumulag sa'yo sa mahabang panahon. Hanggang sa unti-unting naging abo ang katawan ni Istong. Sumama sa hangin. Napagtanto ni Tatang Macario na hindi nito pinatay si Istong para parusahan o paghigantihan. Sa halip, pinalaya ito ni Pepe mula sa pagkakabilanggo sa puot. Matapos ang kaganapan, nawala ng malay ang bata. Dali-dali itong pinuntahan ni Tonyo at binuhat. Habang naglalakad pa uwi, hindi makapaniwala ang kapitan. Napasan-pasan niya sa likod ang kahuli-hulihang henerasyon ng mga babaylan. Makalipas ang ilang taon, nagpasya si Pepe na bumalik sa nayon upang pamunuan ang mga kalahi. Nagkaroon ng sariling pamilya, namuhay ng matiwasay. Nawala na din ang banta ng mga aswang sa kanila. Paunti-unti, muli nitong naibangon ang karangalan ng angkan. Mapayapang iniwan ni Tatang Macario ang angkan sa kanyang mga balikat. Dahil alam niyang nasa mabuting kamay ito ng apong si Pepe na may dugo ng purong babaylan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.